Ako si Maximilian Baguer, isang freelance na mamamahayag mula Berlin at 30 taong gulang. Matagal na akong sumusulat tungkol sa urban culture at paglalakbay sa loob ng 9 na taon at nakapaglakbay na ako sa mga underground club sa Kreuzberg. Nakatayo na ako at pinanood ang graffiti sa dating Berlin Wall. Nakasulat na ako ng 7 pahinang artikulo tungkol sa techno music. Sabi ko, iyon ay sining ng katahimikan na umaalingaw-ngaw. Ipinagmamalaki ko ang aking panlasa at sigurado akong alam ko ang tunay na nightlife. Kaya naman, nang utusan ako ng editorial board na lumipad sa Maynila sa loob ng 3 araw para sumulat ng kolum tungkol sa bakit patuloy pa ring dinadagsa ng mga turista ang Malate, tumawa ako sa loob-loob ko. Ang Malate, na puno ng mga beer bar, pink na ilaw, murang baso ng serbesa, at nakakapagod na mga turista, agad akong nag-reply sa email. Puwede po, pero puwede bang ibang topic? Gusto kong isulat kung bakit 1,000 beses na mas mahusay ang Berlin kaysa Malate. Sumagot ang editorial board. Sige, isulat mo ang gusto mo, pero kailangang maipadala sa loob ng 72 oras pagkatapos mong bumalik. Ngumisi ako, 72 oras ay sapat na para patunayan na tama ako. Lumapag ang eroplano sa Naiya bandang 4 p.m. Lumabas ako sa gate na may pakiramdam ng pagiging mas superior. Malaki nga ang paliparan, pero masyadong maliwanag ang mga ilaw, hindi ko mabasa ang mga karatula sa Tagalog at ang amoy ng piniritong pagkain ay nakakasulasok sa ilong. Kinuha ko ang telepono ko, kinuhanan ng litrato ang karatula ng Welcome to the Philippines at nag-type ng caption sa isip ko. Maligayang pagdating sa lupain ng mga ilaw na walang panlasa. Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang laptop ko at sinimulang i-type ang unang talata ng artikulo. Ang pink na neon sa Malate ay hindi sining. Ito ay prostitusyon na pinaganda lamang ng murang LED lights. Hindi pa ako nakakatapos ng 10 pangungusap. Dumating na ang suitcase ko. Isinara ko ang laptop, isinilid sa backpack at lumabas para sumakay ng taxi. Hindi magaling mag-Ingles ang taxi driver. Itinuro ko ang mapa sa telepono ko patungo sa isang hotel sa Makati. Tumango siya at inapakan ang accelerator. Umalis ang sasakyan sa paliparan sa bilis na hindi ako sanay. Mabilis na dumaraan sa bintana ang orange at pink na ilaw ng kalsada. Tumingin ako sa labas ng bintana at umiling. Hindi ito lungsod. Ito ay isang amusement park para sa mga walang panlasa. Nakarating ako sa hotel bandang hating gabi. Nag-check-in ako sa isang kwarto na nagkakahalaga ng 4,000 pesos kada gabi pero amoy sigarilyo ang elevator. Ibinato ko ang backpack sa kama at binuksan ang laptop para magpatuloy sa pagsusulat. Walang laman ang screen. Kinapa ko ang backpack, wala ang laptop. Naalala kong isinilid ko ito habang naghihintay ng bagahe. Dali-dali akong bumalik sa lobby. Nagtanong sa receptionist. Nagtanong sa taxi driver na nakaparada pa rin sa harap ng pinto, walang sino man ang nakakita. Tumawag ako sa paliparan. Sabi ng officer, ang mga nawawalang gamit ay kailangang i-report sa lost and found counter sa loob ng 24 oras. Tiningnan ko ang relo ko. 2 AM. Kailangang maipadala ang artikulo sa loob ng 70 oras. Nasa laptop na iyon ang lahat ng file, ang mga notes, ang mga litrato, ang halos tapos na artikulo na isinulat ko nang may kumpiyansa na sisirain ko ang nightlife ng Pilipinas. Kung wala ang laptop, wala akong ebidensiya, wala akong trabaho, wala akong pera, at ang pinakamasama, kailangan kong manatili rito nang hindi bababa sa 3 araw pa. Nakatayo ako sa harap ng hotel. Ang pink na neon mula sa karatula ng katabing hotel ay sumasalamin sa basang kalsada. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng 4 na ilaw na iyon. Kinuha ko ang telepono at nag-type ng mensahe sa boss ko. Masamang balita, nawawala ang gamit. Kailangang manatili ng 3 araw pa. Agad siyang nag-reply. Walang problema, pinalawig ang deadline ng 72 oras mula ngayon, pero kailangang mas matindi ang artikulo. Tiningnan ko ulit ang pink na neon at bumulong sa sarili ko. Sige, sa loob ng 3 araw na ito, ipapakita ko sa mundo kung gaano ito kasama. Hindi ko alam na sa loob ng susunod na 72 oras, magbabago ang kahulugan ng ilaw na iyon habang buhay. Unang umaga sa Maynila, nagising ako bandang 7 AM. Dahil sa malakas na ingay ng traffic mula sa EDSA. Ang sikat ng araw ay sumikat sa manipis na kurtina kaya't nakakasilaw. Muli kong chinek ang email ko mula sa boss ko. Max, huwag kalimutang kumuha ng maraming litrato ng beer bar.
Gusto kong pink ang buong first page. Ngumisi ako at nag-reply. Ihanda mo na ang space para sa first page, sir. Naligo ako at nagbihis itim na t-shirt, jeans. Malinis na puting sneakers ang estilo na gusto ng mga taga-Berlin sa club. Pagbaba ko sa lobby, ngumiti sa akin ang staff at nagsabing, "Magandang umaga po." Tumango lang ako nang hindi sumasagot. Sumakay ako ng taxi patungong paliparan, kailangan ko munang i-report ang nawawalang gamit. Ang traffic ay nakakainis. Ang mga motorbike ay sumisingit-singit na parang mga langgam at ang mga jeepney na pink at berde ay humaharang sa daan, kaya gusto kong agawin ang manibela mula sa driver. Napabuntong hininga ako, hindi ito trapiko, ito ay digmaan. Nakarating ako sa paliparan bandang 10 a.m. Diretso akong nagtungo sa lost and found counter. Isang babaeng officer na naka-uniforme na light blue ang ngumiti ng malawak. "Magandang umaga, sir. May nawawala po kayo?" Ikinuwento ko sa Ingles na isang MacBook na gray na may Berlin sticker sa likod. Tumango siya at nag-type sa computer. "Teka lang po, kaka-update lang ng system ngayong umaga." Naghintay ako ng 15 minuto. Inabot niya sa akin ang isang papel para punan. Pangalan, apelyido, address, email, phone number. Pagkatapos kong punan, ngumiti siya ulit. "Kung makita po namin, tatawagan namin kayo sa loob ng 24 oras. Nagtanong ako, "May CCTV ba?" Agad siyang sumagot, "Meron po. Mahigit 8,000 kamera po ang nakakalat sa lahat ng sulok." Tinaasan ko siya ng kilay. 8,000? Sa Berlin, 3,000 lang. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, pero hindi pa rin ako sumuko. Umalis ako sa counter at nagutom. Naglakad ako patungo sa food zone. Amoy adobo ang paligid. Tiningnan ko ang presyo. 10,000 lang ang karinderya meal. Umorder ako ng tapsilog na may spicy na sarsa. Ang anghang ay nakakapagpaluha, pero nakakagulat na masarap, kaya naubos ko ang plato. Kinuhanan ko ng litrato at nag-type ng caption sa isip ko. Murang street food pero nababagay sa panlasa ng mga walang panlasa. 4 p.m, sumakay ako ng LRT patungong Ayala. Sabi ng kaibigan kong mamamahayag sa Berlin, kung gusto kong makita ang nightlife, pumunta ako sa Ayala. Bumaba ako sa Ayala Station bandang 4 p.m. Mainit pa ang araw kaya't basa ang t-shirt ko. Puno ang kalye ng mga estudyanteng naka-uniforme. Sunod-sunod ang mga tindahan ng murang damit. Naglakad ako sa tabi ng mga coffee shop na puno ng tao. Lahat ay naglalabas ng telepono at kinukuhanan ng litrato ang tasa ng kape na may cartoon design. Umiling ako, patay na ang tunay na kultura ng kape. Humanap ako ng maupuan sa isang maliit na kapihan na tinatawag na Kapihan ni Manong. Ang may-ari ay isang lalaking nasa 50s na nakangiti ng malawak. "Espresso? Mainit o malamig, sir?" Umorder ako ng mainit. Nagtimpla siya sa isang ordinaryong paper cup, pero nagulat ako sa bango. Nagtanong ako sa Ingles, "Bakit ka nagtayo ng tindahan dito?" Sumagot siya ng nakangiti, "Dati akong taga-bangko. Nag-resign ako para magtayo ng kapihan. Gusto ko kasing magkaroon ng pahingahan ang mga tao pagkatapos ng trabaho." Tinaasan ko siya ng kilay. Taga-bangko na nag-resign para magtayo ng kapihan? Walang gumagawa niyan sa Berlin. Doon, lahat ay takot mawalan ng trabaho. Nagbayad ako ng 40 feet at lumabas. Palubog na ang araw. Ang orange na ilaw ay sumikat sa mga matataas na gusali. Kinuha ko ang kamera ko para kumuha ng litrato, pero naramdaman kong masyadong maganda ang ilaw para sa isang lungsod na sisiraan ko. Dumilim. Naglakad ako patungong poblasyon Makati ayon sa mapa. Ito ang simula ng nightlife na balak kong sirain. Ang pink at asul na neon ay maliwanag at ang ingay ng musika ay umaalingaw-ngaw mula sa bawat bar. Mga western na turista na lasing at nakasando ang naglalakad. Dumaan ako sa isang bar kung saan may mga Pilipinang tumatawag ng customer. Kinuha ko ang kamera ko at nag-type sa notes ng telepono. Ebidensiya. 1. Prostitution na ginawang masaya ng mga ilaw. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakakita ako ng isang street food stall. Nakasulat sa karatula, "Inihaw na baboy, fresh." Ang bango ay nakakapagpagutom. Umorder ako ng isang plato. Ngumiti sa akin ang isang tindera. "Taga saan po kayo?" Sumagot ako, "Germany." Agad siyang nagsalita, "Masarap ang German beer, pero mas masarap ang inihaw naming baboy." Napatawa ako nang hindi sinasadya. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakakita ako ng grupo ng mga teenager na sumasayaw sa harap ng isang convenience store.
Ang musikang tumutugtog ay OPM na may halong EDM, masaya ang ritmo kaya't hindi ko napigilang igalaw ang paa ko. Isang babae ang lumapit at nagtanong, "Pwede bang makisayaw?" Tumanggi ako, pero ngumiti siya at nagpatuloy sa pagsasayaw, hindi nagalit. Tumayo ako at pinanood sila ng sandali. Naramdaman kong kakaiba. Bakit walang lasing? Bakit walang nag-aaway? Bakit lahat sila ay mukhang masaya nang hindi kailangang magpakalasing? Bumalik ako sa hotel bandang hating gabi. Chinek ko ang email ko, wala pa ring balita mula sa Lost and Found. Binuksan ko ang notes na sinulat ko. Ang unang talata ay nananatiling, "Ang pink na neon sa Malate ay hindi sining." Pero nang basahin ko, naramdaman kong kakaiba. Ang pink na ilaw sa poblasyon ngayong gabi ay hindi mukhang kasing mura ng inakala ko. Binura ko ang pangungusap na iyon at nag-type ng bago. Masyadong maaga para husgahan ang Maynila sa unang gabi. Hindi ko namalayan na ito ang unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon na nag-alinlangan akong isulat ang salitang pangit. Ikalawang umaga, nagising ako dahil sa notification sa telepono. Mensahe mula sa Lost and Found. Hindi pa po namin nakikita ang laptop pero chinecheck pa po namin ang ibang CCTV. Maghintay po muna kayo ng 24 oras. Napabuntong hininga ako ng malalim. 50 oras na lang ang natitira. Bumaba ako sa lobby ng hotel. Ngumiti sa akin ang parehong staff. "Magandang umaga po. Saan po kayo pupunta ngayon?" Sumagot ako ng maikli, "Boracay." Tumango siya at nagpatawag ng taxi. Nagtanong ang driver, "Diretso po sa Boracay, sir?" Tumango ako. Umalis ang sasakyan sa Maynila. Inabot kami ng 2 oras sa biyahe. Habang nasa daan, tumingin ako sa labas ng bintana. Isang malaking billboard ang nakasulat, "White Beach, the world's most famous nightlife." Kinuha ko ang kamera at nag-type ng note. Malaking ebidensiya, paparating na sa Boracay. Nakarating ako sa Boracay bandang 3 p.m. Mainit ang araw kaya't ang kalsada ay nagre-reflect ng liwanag. Diretso akong naglakad patungong White Beach. Tahimik pa ang kalsada sa tanghali, pero ang mga pink at asul na neon sign ay nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada. Dumaan ako sa mga bar na sarado pa. May mga Pilipinang nakaupo sa harap ng pinto at naninigarilyo. Kinuha ko ang kamera para kumuha ng litrato. Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Kumukuha ka ng litrato? Maganda ba?" Nagulat ako kaya't napindot ko ng matagal ang shutter. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakakita ako ng go-go bar sign na umilaw kahit tanghali. Matagal akong tumayo at kumuha ng litrato kaya't lumabas ang may-ari ng bar. "Pumasok ka, sir." "Hindi pa bukas, pero libreng tingnan." Tumanggi ako at nagmadaling umalis. Pero naramdaman kong kakaiba sa loob ko. Bakit walang nagtataka sa akin na kumukuha ako ng litrato? Humanap ako ng makakainan sa isang seafood restaurant sa tabi ng dagat. Umorder ako ng adobong pusit, ang anghang at tamis ay nakakapagpaubos ng plato. Nagtanong ang may-ari ng tindahan, isang lalaking nasa 60s. "Taga saan po kayo, sir?" "Gusto ko ang German beer, pero mas mura ang San Miguel Light dito." Napatawa ako nang hindi sinasadya. Pagkatapos kumain, naglakad ako patungong dalampasigan. Maputi ang buhangin, malinaw ang tubig, pero puno ng mga Korean, Chinese, European na turista na naka-swimsuit. Kumuha ako ng litrato at nag-type ng note. Magandang dalampasigan pero sinira ng murang turista. Palubog na ang araw. Bumalik ako sa White Beach. Ngayon, nag-iba na ang kalsada. Ang mga neon sign ay maliwanag, ang musika ay maingay, at siksikan ang mga tao. Dumaan ako sa isang bar kung saan may mga Pilipinang sumasayaw sa mesa. Kinuha ko ang kamera, pero nanginginig ang kamay ko ngayon. Nakakita ako ng isang batang babae na hindi lalampas sa 18 taong gulang na sumasayaw nang may pagod ng ngiti. Hindi ko ma-press ang shutter. Umalis ako at nagtungo sa ibang zone. Nakakita ako ng night market. Walang beer bar dito. Puro food stall, tindahan ng damit, at souvenir shop. May band na tumutugtog ng bisrock na may halong reggae. Mga Pilipino ang nakaupo sa sahig at kumakain. Tumayo ako at nanood. May isang batang lalaki ang lumapit at nagtanong, "Kuya, taga saan ka?" "Germany." Ngumiti siya. "Gusto ko ang German football, magaling ang Yellow Submarine." Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Bumili ako ng buko juice at umupo para manood ng mga taong naglalakad. May grupo ng LGBTQ+ ang nag-mini parade, nakasuot ng rainbow colors. Walang sino man ang tumitingin ng kakaiba, walang sino man ang tumatawa. Lahat ay ngumiti.
Naramdaman kong kakaiba, may beer bar dito at may rainbow parade. May lasing na turista at may pamilyang kumakain. Hindi lang ito cheap nightlife, ito ay isang lungsod na tumatanggap sa lahat. Bumalik ako sa hotel bandang 2 a.m. Chinek ko ang email ko, wala pa ring balita mula sa Lost and Found. Ang note na sinulat ko, ang unang talata na nagsasabing ang pink na neon sa Boracay ay hindi sining, binura ko ulit iyon at nag-type ng bago. Ang Boracay ay hindi lang beer bar. Ito ay isang lungsod na pinoprotektahan ng mga ilaw ang diversity. Nagulat ako sa sarili ko nang basahin ko ang pangungusap na ito. Nagbabago ba ako? Isinara ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang pink na neon mula sa karatula ng katabing pension house ay sumasalamin sa basang lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang nangumutya. Mukha itong mainit. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Napanaginipan ko na ang pink na ilaw na iyon ay nagdadala sa akin sa isang lugar na hindi ko inakala na pupuntahan ko. Ikatlong umaga, nagising ako dahil sa tunog ng telepono. Number mula sa NAIA. Magandang umaga. Mr. Maximilian po ba? Nakita na po namin ang laptop ninyo. Muntik na akong tumalon mula sa kama. Talaga? Saan? Tumawa ng mahina ang officer. Nasa Lost and Found counter po. Pwede na po kayong pumunta. Hinihintay po namin kayo. Naligo ako at nagbihis ng pinakamabilis sa buhay ko. Tumawag ako ng taxi patungong Paliparan. Habang nasa daan, binuksan ko ang note sa telepono. Ang talata na isinulat ko kagabi ay naroon pa rin. Ang Boracay ay hindi lang beer bar. Ito ay isang lungsod na pinoprotektahan ng mga ilaw ang diversity. Nagulat pa rin ako sa sarili ko nang basahin iyon. NAIA, 9 a.m. Tumakbo ako diretso sa counter. Ngumiti ng malawak ang parehong officer at iniabot ang laptop. MacBook Gray, Berlin sticker, tama po? Tumango ako ng mabilis. Agad kong binuksan ang laptop. Kumpleto ang lahat ng file. Nagtanong ako, paano ninyo nakita? Ikinuwento niya ng detalyado. Kahapon, may isang Pilipinong turista ang nakapulot sa bagahe area. Binuksan niya ang laptop, nakita niya ang English name ninyo sa file, kaya dinala niya rito sa counter. Chinek namin ang CCTV at nakita namin na nalaglag ito nang kunin ninyo ang maleta. Natigilan ako. Isang Pilipino na hindi ko kakilala, binuksan ang laptop ko. Nakita niya ang file ng artikulo na sinisiraan ng bansa nila, pero isinoli pa rin. Nagtanong ako, hindi niya ba binasa? Tumawa ang officer. Binasa po, pero nakita niya na trabaho ninyo. Kaya sabi niya, kailangan isauli ang hindi iyo. Tumayo ako ng tahimik. Kailangan isauli ang hindi iyo. Isang simpleng pangungusap, pero bakit napakabigat? Nagpasalamat ako ng paulit-ulit sa officer. Umalis ako sa counter at binuksan ang laptop. Ang lumang file ng artikulo. Ang unang talata ay naroon pa rin. Ang pink na neon sa Boracay ay hindi sining. Ito ay prostitusyon. Binura ko lahat at nagsimulang mag-type ulit, pero nanginginig ang kamay ko ngayon. Sumakay ako ng LRT pabalik sa lungsod. Habang nasa daan, binuksan ko ang Facebook ng NAIA. Nakita ko ang post kagabi. Ngayon, isinauli namin ang nawawalang laptop sa may-ari na taga-Germany. Salamat sa mabait na turista na nagbalik. Puno ng comment. Ang mga Pilipino ang pinakamabait sa mundo. Congrats po. Laging nakangiti ang Pilipinas. Binasa ko at nagluha. Akala ko, ang salitang laging nakangiti ang Pilipinas ay slogan lang ng tourism, pero ngayon ito ay totoo. Bumaba ako sa Ayala Station at naglakad patungong kapihan ni Manong na pinuntahan ko noong unang araw. Naalala ako ng may-ari. Bumalik ka ulit, sir? Ngumiti ako. Espresso, mainit pa rin. Nagtimpla siya at nagtanong, tapos na ba ang artikulo mo? Nagulat ako. Paano mo nalaman? Ngumiti siya. Nakita kitang nagtatype araw-araw, kaya hula ko lang. Nanahimik ako sandali at nagtanong, ano sa tingin mo ang nightlife ng Maynila? Tumawa siya. Parang buhay po. May mabuti, may masama, pero sa huli pinipili ng mga tao rito na ngumiti sa isa't isa. Humigop ako ng kape, mapait pero mabango. Parang ang katotohanang kinakaharap ko. Hapon na. Nagpunta ako sa Binondo, ang pinakamalaking night market sa Maynila. Walang beer bar dito, walang babaeng sumasayaw sa mesa. Puro amoy ng pagkain ang umaalingaw-ngaw. Boses ng mga tao na tumatawag ng customer ng may pagmamalasakit. Dumaan ako sa mga tindahan ng pansit, kakanin at prutas.
Lahat ay ngumiti sa akin kahit dayuhan ako. Bumili ako ng siopaw sa isang tindera. Nagtanong siya, "Maanghang ba?" Sumagot ako, "Medyo anghang." Naglagay siya ng karagdagang sarsa at ngumiti. "Mahilig ba sa anghang ang mga taga-Germany?" Napatawa ako. "Hindi ko alam, pero ngayon gusto ko na." Naglakad ako, kumakain. Hanggang sa nakita ko ang grupo ng mga teenager na kumukuha ng litrato ng neon sign. Ang pink at asul na ilaw ay sumasalamin sa basang lupa. Kinuha ko ang kamera ko sa pagkakataong ito, hindi para manira, kundi para kunin ang kagandahan. Bumalik ako sa hotel ng gabing iyon. Binuksan ko ang laptop. Walang laman ang file ng artikulo. Nagtype ako ng bagong pangalan, "Bakit dapat matuto ang Berlin mula sa Maynila?" Nagtype ako ng 3 talata at huminto. Hindi pa ako handa. Mayroon pa akong kailangang makita. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Ang pink na neon mula sa katabing karatula sa pagkakataong ito. Hindi ito simbolo ng pagiging mura. Ito ay simbolo ng pagiging mainit. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Napanaginipan ko na ang ilaw na iyon ay nagdadala sa akin sa isang lugar na hindi ko inakala na mamahalin ko. Ika-4 na umaga, nagising ako na may pakiramdam na hindi pamilyar. Magaan ang pakiramdam na parang may nawala na bigat na dati nakadagan sa akin. Binuksan ko ang telepono at chinek ang email. Nagpadala ulit ang boss ko, "Max, wala pa rin ang artikulo? Huwag mong kalimutan ang deadline." Sumagot ako ng maikli. "Nagsusulat po ako, pero mag-iiba po yata ang content." Bumaba ako sa lobby. Ngumiti sa akin ang parehong staff. "Saan po kayo ngayon?" Sumagot ako, "Underground Club." Tumawa siya. Sa BGC po ba? Masaya roon, pero mag-ingat po sa traffic." Tinaasan ko siya ng kilay. Alam niya ang Underground Club. Sumakay ako ng taxi patungong BGC. Habang nasa daan, traffic pa rin. Ang mga jeepney ay sumisingit, ang mga motorbike ay sumasabat. Dati sinisiraan ko iyon bilang delikado. Pero ngayon, nakita ko ang jeepney driver na nagtaas ng kamay para humingi ng paumanhin sa sasakyang nasa likod. Nakita ko ang delivery rider na nagtaas ng kamay para magpasalamat sa sasakyang nagbigay daan. Hindi ito kaguluhan. Ito ay pag-uunawaan na walang batas ang nagpapatupad. Nakarating ako sa BGC bandang 10 p.m. Ang kalye na ito ay tahimik sa umaga, pero sa gabi, nagiging ibang mundo. Ang mga violet at asul na neon sign ay madilim. Walang malaking karatula, kundi maliliit na pinto na nakasulat, "Black Market" o "The Nokal." Pumasok ako sa Black Market. Madilim sa loob. Ang puting strobe light ay sumikat sa sahig. Ang tunog ng techno music ay umaalingaunggaw. Pero hindi ito techno ng Berlin. May halo itong OPM, kundiman, at hip-hop. Ang DJ ay isang babaeng naka-t-shirt na may design ng tarsier. Sumigaw siya, "Magandang gabi Maynila, tara na." Sumigaw pabalik ang buong crowd. "Magandang gabi." Natigilan ako. Sa Berlin, walang bumabati sa DJ. Lahat ay sumasayaw lang. Naglakad ako patungong bar. Ngumiti ng malawak ang bartender na lalaki. "Anong iinumin mo, kuya?" Umorder ako ng San Miguel. Nagtanong siya, "Taga saan ka?" "Germany." Ngumiti siya. "Gusto ko ang German beer, pero mas mura ang San Mig Light." Napatawa ako ng umiiyak. Tumayo ako at pinanood ang mga sumasayaw. May grupo ng teenager na nagboy. May mga magkasintahang gay na sumasayaw ng magkayakap. May mga trans woman na nakasuot ng lace na sumasayaw ng maringal. Walang sino man ang tumitingin ng kakaiba. Walang sino man ang nagsisecretly ng litrato. Lahat ay masaya lang. Umalis ako sa Black Market at pumunta sa Nokal. Ang rainbow neon light ay madilim. Sa entablado, may drag queen na naglilip sync sa kantang Manila ng hotdog. Tumawa ang audience ng umiiyak, pero luha iyon ng kaligayahan. Tumayo ako at nag-isip tungkol sa Berlin. Doon may door policy, may bouncers, pero dito may puso. Umalis ako sa club bandang 3 a.m. Ang kalye ay buhay pa rin. May bukas na lugaw stall. Pumasok ako. Nagtanong ang may-ari ng tindahan, "Anong kakainin mo, kuya?" Sumagot ako, "Lugaw na may lahat." Naglagay siya ng buong mangkok at nagtanong, "Mag-isa ka lang?" Tumango ako. Ngumiti siya, "Ayos lang, walang nalulungkot dito." Kumain ako ng mainit na lugaw, ordinaryong lasa. Pero bakit ito ang pinakamasarap sa buhay ko? Bumalik ako sa hotel. Binuksan ko ang laptop. Walang laman pa rin ang file ng artikulo. Nagtype ako ng bagong pangalan. Ang tunay na neon ay hindi pink, kundi ang kulay ng pag-aampon.
Nag-type ako ng 10 talata at huminto. Hindi pa sapat. Mayroon pa akong kailangang makita. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Napanaginipan ko na ang rainbow neon ay nagdadala sa akin sa isang lugar na hindi ko inakala na tatawagin kong bahay. Ika-5 umaga, nagising ako na may mas mabigat na pakiramdam. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa file ng artikulo na hindi pa tapos. Binuksan ko ang laptop. Ang talata na sinulat ko kagabi ay naroon pa rin. Ang tunay na neon ay hindi pink, kundi ang kulay ng pag-aampon. Binasa ko at binura ulit. Binura ko hanggang sa walang laman ng screen. Binuksan ko ang telepono at chinek ang oras. 24 oras na lang bago ang deadline. Bumaba ako sa lobby. Ngumiti sa akin ang parehong staff. "Saan po kayo ngayon?" Sumagot ako. "Night market na may graffiti." Tumawa siya. Sa Cubao Expo po ba? O sa BGC? May magagandang graffiti doon." Nagulat ako. Graffiti? Sumakay ako ng LRT patungong Cubao Expo. Nakarating ako sa Cubao Expo bandang 1 PM. Hindi ito ordinaryong night market. Ito ay isang night amusement park, may food stall, tindahan ng damit, tiangge, at isang mahabang pader na puno ng graffiti. Diretso akong naglakad patungong pader. Ang mga larawang ipininta ay colorful, may larawan ng tarsier na nakasuot ng sunglasses. May larawan ng araw na nakangiti. May mensahe sa Tagalog, "Magkaisa at ang mundo ay magiging mas maganda." Tumayo ako at nag-isip tungkol sa Berlin Wall. Doon, ang graffiti ay pakikipaglaban. Dito, ang graffiti ay yakap. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakakita ako ng grupo ng mga artista na nagpipinta ng live. Isang binata ang may hawak na spray can. "Kuya, gusto mo bang subukan magpinta?" Nagulat ako. Hindi ako marunong. Ngumiti siya. "Ayos lang. I-drawing mo lang ang gusto mo." Kinuha ko ang spray can at nag-drawing ng pink na curve sa pader. Ang gulo, pero ngumiti ang bata. "Ang ganda, kuya. Yan ang sarili mong neon." Natigilan ako. Sarili kong neon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakakita ako ng isang maliit na entablado. May indie band na tumutugtog ng OPM na catchy ang himig. Ang mga audience ay nagtataas ng kamay ayon sa ritmo. Walang lasing, walang nag-aaway. Lahat ay kumakanta lang. Tumayo ako at nagluha. Akala ko, ang tunay na nightlife ay kailangang madilim, maingay, at may lasing. Pero dito, maliwanag, masaya, at mainit. Bumili ako ng serbesa mula sa tindahan sa tabi ng entablado at umupo sa artificial grass. May isang dalagang umupo sa tabi ko. "Kuya, taga saan ka?" "Germany." Ngumiti siya. "Gusto ko ang German beer, pero mas mura ang San Miguel Light dito." Tumawa ako ng umiiyak. Matagal kaming nag-usap. Siya si Maya, nagtapos ng Fine Arts sa UP, nagtatrabaho bilang freelance graffiti artist. "Ano sa tingin mo ang lugar na ito, kuya?" Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. "Hindi ito ang nightlife na alam ko, pero gusto ko." Ngumiti siya. "Walang batas dito, kuya. Puso lang." Bumalik ako sa hotel bandang 4 AM. Binuksan ko ang laptop. Walang laman pa rin ang file ng artikulo, pero sa pagkakataong ito, hindi ko binura. Nag-type ako ng bagong pangalan. "Dapat matuto ang Berlin mula sa Maynila. Isang kwento ng neon at puso." Nag-type ako ng 20 talata at huminto. Hindi pa sapat. Mayroon pa akong kailangang makita. Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Napanaginipan ko na ang pink na neon ay yumayakap sa akin at nagsasabing maligayang pagdating sa bahay. "Is ganso, my kamze." Ika-6 na umaga, nagising ako dahil sa tunog ng telepono. Pero sa pagkakataong ito, hindi ang paliparan. Ang boss ko mula Berlin. "Max, nasaan ang artikulo? 12 oras na lang ang natitira." Sumagot ako nang nanginginig ang boses. Nagsusulat po ako, pero nag-iba na po ang content. Nanahimik ang boss ko ng 3 segundo. "Nag-iba? Paano?" Huminga ako ng malalim. "Hindi ko po kayang isulat na pangit dito. Ang kaya ko lang isulat ay mas mahusay ito kaysa inakala ko." Tumawa siya ng nangungutya. "Na-brainwash ka na ba? Kung hindi mo ipapadala ang artikulo na naninira sa Pilipinas, aalisin kita sa listahan ng freelance writer. Ngayon din." Pinutol ang telepono. Tumayo ako nang nanginginig sa gitna ng kuwarto. Ang laptop ay nakabukas. Walang laman ang file na may pangalang "Dapat matuto ang Berlin mula sa Maynila." Ano ang pipiliin ko? Suweldo, reputasyon, o ang katotohanang nakita ko? Isinara ko ang laptop, isinilid sa bag,
at umalis sa hotel nang walang iniisip. Sumakay ako ng LRT patungong Taft Avenue. Walang plano, sumunod lang sa crowd. Bumaba ako sa Taft Station at naglakad patungong Rizal Park ng gabi. Walang neon light dito. Puro orange na ilaw mula sa poste ng kalsada. May mga taong nagjo-jogging. May ale na nagtitinda ng isaw na iniihaw. May grupo ng mga bata na sumasayaw ng hip-hop. Tumayo ako at pinanood ang mga bata na sumasayaw nang may mabigat na ritmo pero malawak na ngiti. Isang lalaki ang lumapit at nagtanong, "Gusto mo bang subukan sumayaw, kuya?" Umiling ako. Ngumiti siya. "Ayos lang. Masaya na ang manood." Tumayo ako at nanood hanggang matapos ang set. Isang bata ang lumapit at nagbigay ng bote ng tubig. "Napagod ka ba, kuya?" Kinuha ko ang tubig at uminom malamig at nakakapresko. Nagtanong ako sa kanya, "Bakit kayo sumasayaw dito araw-araw?" Agad siyang sumagot, "Kasi masaya, kuya. At ang mga kaibigan ay sumasayaw ng magkasama. Hindi na kailangang magbayad sa school." Tumayo ako ng tahimik. Sa Berlin, kailangang magbayad ng entrance fee para sumayaw. Dito, kailangan lang ng sahig, musika at mga kaibigan. Umalis ako sa Luneta at sumakay ng bus patungong Baseco Ban may libreng band na tumutugtog sa tabi ng Manila Bay. Ang mga awit ay isang matandang lalaki na may paos na boses, kumakanta ng kundiman na tungkol sa Maynila. Ang mga nakikinig ay nagtataas ng kamay ayon sa ritmo. May mga magkasintahang nakayakap. May mga pamilyang kumakain ng bibingka at puto. Tumayo ako at nakinig hanggang matapos ang kanta. Bumaba ang mga awit sa entablado at nagtanong sa akin, "Gusto mo ba, kuya?" Sumagot ako, "Gusto ko, kuya." Ngumiti siya. "Kanta po iyan para sa Maynila. Isang lungsod na hindi nang iiwan ng sinuman." Tumayo ako ng tahimik. Isang lungsod na hindi nang iiwan ng sinuman. Bumalik ako sa hotel bandang 2 a.m. Binuksan ko ang laptop. Walang laman pa rin ang file. Binuksan ko ang email at nagsulat sa boss ko. Nagre-resign po ako. Ang artikulong ito, isusulat ko para basahin ng mundo. Pinindot ko ang send at nagsimulang mag-type. Akala ko, ang tunay na nightlife ay kailangang madilim, malamig at may pader. Pero tinuruan ako ng Maynila na ang tunay na nightlife ay ang neon light na yumayakap sa lahat kahit sino ka man, saan ka man nanggaling. Walang saradong pinto dito, may puso lang na bukas. Nag-type ako hanggang 5 a.m. Ang file ay 30 pahina ang haba. Ang pangalan ng artikulo, 72 oras na, nagpabago kay Maximilian Mula, German journalist patungong manliligaw ng Maynila. Pinindot ko ang save at nakatulog sa ibabaw ng keyboard. Napanaginipan ko na ang lahat ng kulay ng neon sa Maynila ay nagsasama-sama para maging hugis puso at yumakap sa akin. Alam ko na, ito ang pagbabago at hindi na ako babalik sa dating ako. Ika-7 umaga, nagising ako dahil sa tunog ng telepono na umaalingaw-ngaw. Email mula sa dating boss. "Max, nababaliw ka na ba? Nag-resign ka dahil sa Pilipinas? Bumalik ka rito, ngayon din. Bibigyan kita ng huling pagkakataon." Binasa ko at ngumiti. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang laptop. Ang 30 pahinang file ng artikulo ay tapos na. Pinindot ko ang send sa isang sikat na independent online magazine sa Europe. Ang headline, 72 oras na dapat matuto ang Berlin mula sa Maynila. Pinindot ko ang send at isinara ang laptop. Bumaba ako sa lobby sa huling pagkakataon. Hinihintay ako ng parehong staff. Inabot niya sa akin ang isang paper bag. "Pang-alis po, kakanin at Philippine coffee. Dalhin ninyo po sa bahay ninyo." Kinuha ko nang nanginginig ang kamay. "Salamat po, maraming salamat." Ngumiti siya ng malawak. "Bumalik ka ulit, kuya. Laging naghihintay ang Maynila sa iyo." Sumakay ako ng taxi patungong Paliparan. Habang nasa daan, binuksan ko ang Facebook. Ang artikulo na ipinadala ko ay na-post 10 minuto pa lang. 1,000 shares. Unang comment mula sa Pilipino. "Salamat po sa pagkakita sa amin kung sino kami." Sunod na comment mula sa German. "Gusto ko nang pumunta sa Maynila." Ngumiti ako nang umiiyak. Nakarating ako sa NAIA. Naglakad ako patungong check-in counter. Ngumiti sa akin ang parehong officer na nagbalik ng laptop. "Uuwi na po kayo?" Tumango ako. Tinatakan niya ang passport ko at bumulong. "Salamat po sa pagsulat ng magagandang bagay tungkol sa amin." Nagulat ako. "Nabasa ninyo?" Ngumiti siya. Nakashare po sa buong Paliparan. Tumayo ako ng tahimik at yumuko sa kanya nang hindi ko namamalayan. Yumuko siya pabalik. Naglakad ako patungong gate, dumaan sa
kapihan ni Manong na may branch sa Paliparan. Nakita ko ang may-ari na kumakaway. Kuya Max, libre na ang huling kape mo. Inabot niya sa akin ang isang tasang mainit na espresso. Kinuha ko ng nanginginig kamay. Salamat po kuya. Naglakad ako patungong gate. Patuloy na umaagos ang luha ko. Pero luha ito ng kaligayahan. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba. Unti-unting lumiit ang Maynila. Ang iba't ibang kulay ng neon ay maliwanag pa rin, na parang kumakaway para magpaalam. Ipinikit ko ang mata ko at nagsalita sa loob-loob ko. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang neon ay hindi lang ilaw, kundi ang puso ng mga taong tumatanggap sa isa't isa. 3 buwan pagkatapos sa Berlin. Nakatayo ako sa harap ng lumang teatro sa Kreuzberg. Ang malaking karatula ay nakasulat, Manila Lessons, Conference on Inclusive Nightlife. Puno sa loob ng mga city planner, artista, DJ at lokal na politiko. Lahat ay may hawak na tasa ng Philippine coffee. Sa entablado, may malaking graffiti na hugis rainbow neon na magkayakap bilang puso. Umakyat ako at nagsalita. 3 buwan na ang nakalipas, pumunta ako rito para siraan ang Pilipinas, pero tinuruan ako ng Pilipinas na ang diversity ay hindi problema. Ito ay kapangyarihan. Malakas ang palakpakan. Pagkatapos ng event, may isang dalagang lumapit sa akin. Siya si Maya, mula sa Cubao Expo. Ngumiti siya ng malawak. Kuya Max, sumunod po ako rito. Gusto ko pong tumulong sa iyo sa pag-oorganisa ng event. Niyakap ko siya at tumingin sa paligid. Ang pink, asul at rainbow na neon na nasa Maynila ay umiilaw na ngayon sa Berlin. Alam ko na, ang paglalakbay ko ay hindi nagtapos sa NAIA. Nagsisimula pa lang ito. At ang neon na dating simbolo ng pagiging mura ay simbolo na ngayon ng pag-ibig, pag-unawa at pagbabago. 1 taon ang lumipas. Nagbago ang Berlin sa paraang hindi ko inakala. Ang Manila Lessons Conference ay inorganisa sa pangalawang pagkakataon ngayong taon. Mahigit 3,000 tao ang dumalo. May DJ mula BGC na nagbigay ng lecture. May graffiti artist mula Cubao Expo na nagpinta ng live sa pader. May may-ari ng lugaw stall na nagbukas ng booth at nagbigay ng libreng lugaw. Sa malaking entablado, may rainbow neon sign na nakasulat, Neon is not noise, neon is heart. Tumayo ako sa gilid ng entablado. Pinanood ko ang mga taga-Germany na nagtataas ng kamay ayon sa ritmo ng Pinoy remix. Pinanood ko ang mga magkasintahang gay na taga-Berlin na sumasayaw ng magkayakap. Pinanood ko ang mga batang Pilipino na dating sumasayaw ng hip-hop sa luneta na nagtuturo ng boy sa mga batang German. Kinuha ko ang mic. Noong nakaraang taon, pumunta ako rito para sabihin sa lahat na mas mahusay ang Berlin pero tinuruan ako ng Maynila na walang lugar na mas mahusay. Mayroon lang lugar na hindi pa natin nauunawaan. Malakas ang palakpakan. Pagkatapos ng event, lumabas ako sa harap ng gusali. Puno na ngayon ang pader ng teatro ng graffiti. May larawan ng tarsier na nakasuot ng sunglasses. May mensahe sa German, Diversity is not chaos, it's power. Sa ilalim, may maliit na sulat kamay mula kay Maya para kay Kuya Max. Salamat sa pagdadala ng neon dito. Tumayo ako at nagluha. Nang gabing iyon, lumipad ako pabalik sa Maynila para ihanda ang susunod na Manila Lessons Conference. Pero sa pagkakataong ito, sa Maynila ito gaganapin. Lumapag ang eroplano sa NAIA bandang 4 a.m. Lumabas ako sa gate. Hinihintay ako ng parehong officer. Ngumiti siya ng malawak. Maligayang pagdating sa bahay, sir. Yumuko ako at bumulong. Salamat sa paghihintay sa akin. Sumakay ako ng taxi. Nagtanong ang driver, saan po tayo kuya? Sumagot ako, sa Makati po. May dance event ngayong gabi sa Ayala Square. Umalis ang sasakyan sa Paliparan. Ang iba't ibang kulay ng neon ay dumaraan sa bintana. Tumingin ako sa labas at ngumiti. Ang pink na neon na dating kinasusuklaman ko ay ang ilaw na nagdala sa akin pabalik sa bahay. Binuksan ko ang telepono at nagsulat ng Facebook post. 1 taon na ang nakalipas, pumunta ako rito para manira. Ngayon, bumalik ako rito para magpasalamat. Salamat Pilipinas, sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali, kundi sa puso na sapat na malawak para yakapin ang lahat. Pinindot ko ang post at tumingin sa labas ng bintana. Nagigising na ang Maynila. Ang unang ilaw ng araw ay sumikat sa neon, kaya't mas lalong lumiwanag. Alam ko na, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng kwento na ikukwento ko habang buhay.
Ang kwento ng isang batang German na dating nag-iisip na ang mundo ay nahahati sa mabuti at masama, pero tinuruan siya ng Pilipinas na ang mundo ay mayroon lang mga taong hindi pa nakakakilala sa isa't isa, at ang neon ay hindi kailanman naging ilaw lang. Ito ay tulay na nag-uugnay sa mga puso. 2 taon ang lumipas. Naiya, nakatayo ako sa lugar kung saan ko nahulog ang laptop 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, hindi ako nag-iisa. Sa tabi ko, nakatayo si Maya na may hawak na whiteboard. Nakasulat sa board sa sulat kamay niya, Neon Heart Project, Berlin to Manila. Sa likuran namin, may 40 batang German, 40 batang Pilipino, at 20 airport staff. Lahat ay nakasuot ng parehong t-shirt. Nakaburda sa dibdib, Neon is Heart. Kinuha ko ang mic. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong arrival zone. 3 taon na ang nakalipas, tumayo ako rito ng may galit. Akala ko, ang Pilipinas ay lupain ng murang ilaw. Ngayon, tumayo ako rito ng may pag-ibig dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang neon ay hindi lang ilaw. Ito ay ang puso ng mga taong pinipiling tanggapin ang isa't isa. Malakas ang palakpakan. Lumapit sa akin ang parehong airport officer. Inabot niya sa akin ang isang paper bag. Pang-alis pa rin sir, pero ngayon may 1 lata ng Philippine coffee pa. Ipamigay ninyo po sa mga bata sa Berlin. Yumuko ako at niyakap siya. Isang batang Pilipino ang nagtaas ng karatula. Salamat Kuya Max sa pagdadala ng neon sa Berlin. Isang batang German ang nagtaas ng karatula bilang sagot. Manila neon makes us fly. Tumawa ang lahat. Tumingin ako sa paligid. Ang pink, asul at rainbow na neon ay sumasalamin sa sahig ng paliparan. Hindi na ito ang ilaw ng beer bar. Ito ay ilaw ng youth exchange program. Ilaw ng annual conference. Ilaw ng pagkakaibigan na tumawid sa kontinente. Kinuha ko ang kamera ko at nagsulat ng caption sa isip ko. Mula sa lugar kung saan ko nawala ang aking sarili, ito ay naging lugar kung saan ko nakita ang aking sarili, nakakita ng kaibigan, nakakita ng bahay. Ang eroplano na magdadala sa mga bata patungong Berlin ay naghahanda na. Kumaway ako. Tumingin sa akin si Maya at nagtanong, "Kailan ka babalik sa Berlin, kuya?" Ngumiti ako. "Hindi na. Dito na ang bahay." Ngumiti siya ng malawak at niyakap ako. Ang rainbow neon ay sumikat na parang ngumingiti sa akin. Alam ko na, ang milagro ng Pilipinas ay wala sa mga ilaw, kundi sa puso ng mga taong pinipiling magbukas ng pinto para tanggapin ang mga dayuhan. At ngayon, ang pinto na iyon ay mas malawak na bukas kaysa dati, para sa lahat, kahit saan man sila nanggaling, kahit ano pa ang iniisip nila. Dahil sa huli, hindi tayo naglalakbay para maghanap ng perpektong lugar, kundi para maghanap ng lugar na magpapabuti sa atin. At para sa akin, ang lugar na iyon ay ang Pilipinas. Nagtaas ako ng kamay at bumulong. Salamat po sa pagbabago sa akin mula sa isang taong mapanghusga patungong taong nagmamahal sa bansang ito ng sobra. Ang neon ay lumiwanag ulit na parang sumasagot. Maligayang pagdating sa bahay.